Gumawa ka naman ng paraan. Ano, ganyan na lang ba? Hindi mo ba to aayusin? My God, Willie! Hindi ko na alam ang gagawin ko! Pwede bang tumahimik ka muna, Lucina? Hindi mo ba nakikita na gumagawa ako ng paraan? Dapat lang, kasi kasalanan mo kung bakit tayo nabaon sa utang. Kasalanan mo kung bakit ako ngayon nagtitipid na dapat naman ay hindi. Kasalanan mo... Isang malakas na pagbagsak ng pinto ang narinig ni Lucina kung bakit siya natigil sa pagsasalita. Pwede ba, Ma'am, Dad? Tumahimik na kayo. Ilang buwan na kayong nagtatalo. Napapagod na rin po ako sa inyo. Reklamo ni Winter sa ina at ama niya. Sinong hindi magrereklamo nito, Winter? Sinong hindi magagalit kapag ganito na ang sitwasyon? Nalugi na tayo. Wala na tayong mapapala kung hindi tayo gagawa ng paraan. Sigaw ni Lucina sa anak. Sobrang inis ni Winter na gawa niyang talikuran ng ina. Oh, saan ka na naman pupunta, Winter? Bumalik ka rito! Hindi na nga ito nagawang pakinggan ni Winter. Saka umalis na siya ng tuluyan. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at saktong-sakto naman ang pag-chat ng kaibigan niyang si Michi Diaz. Kinuha niya ang kotse at saka nagmaneho papunta sa favorite place nilang kinakainan. Sa paglipas ng minuto ay nakita niya ang kaibigan na kumakaway sa kanya. Over here, Winter! Sigaw ng kaibigan niya at nilapitan naman niya kaagad ito at saka niyakap. Oh, ba't ang aga-aga pero nakasimangot ka? Nag-aaway na naman ba si tita at tito? Ay, ano pa nga ba? Wala namang alam na pag-awayan yung dalawa kung hindi. Alam mo na, yun lang naman. Sambit ni Winter at naupo na sa isang tabi. Ay, hindi rin ako makapag-isip kung paano kita matutulungan sa sitwasyon nyo. Gusto man kitang tulungan kaso alam mo naman na may problema rin si mom at dad sa negosyo. Paliwanag ni Michi sa kaibigan. Patuloy niyang kino-comfort ito para lang mabawasan ang iniisip. Alam mo, parang ayoko na rin umuwi sa amin. Napapagod na rin ako. Umuwi ka pa rin, ano ka ba? Nandito naman ako. Kapag kailangan mo ng matutulugan, pwede mo akong i-message tapos susunduin kita sa inyo. At doon tayo sa bahay matutulog. Alam mo, nagsasawa na ako, Michi. Nag-iisip ako ng paraan paano maibabalik ang lahat kung baon-baon na kami sa utang. Baka mamaya magulat na lang ako. Wala na kaming bahay. Reklamo ni Winter at saka tumayo sa pagkakaupo. Hay, ewan ko ba kung bakit naging ganyan kayo. Bigla na lang din akong nagulat na nalugi na pala yung negosyo nyo. Baka naman kasi may kalukuhan din na ginawa si Tito Willie kaya ganyan. Iniisip ko pa lang na magagalit si Tita Lucina na stress na ako. Sinapo nga ni Winter ang kanyang noo at saka tuluyan na silang pumasok sa loob. Isang simpleng restaurant ang kanilang kinakainan sa tuwing gusto nilang mag-usap. May peace of mind kasi rito si Winter dahil na rin tahimik at maganda ang view. Sa kanilang pagpasok ay napansin agad niya ang isang table na walang nakaupo at malayo sa mga taong nandito. Mabilis silang pumuesto roon. Huwag ka nang magbayad, ako na. Sagot ko ng pagkain natin ngayon. Hay, buti naman naisipan mo akong ilibre. Pabirong sambit ni Winter habang hinahanap niya ang salamin sa bag niya. Pakiramdam kasi niya ay magulo na ang kanyang buhok. Alangan naman nahiya naman ako. Wala ka ng pera. Hoy, kahit papaano may pera pa naman ako. Nagtawanan ng dalawa at saka tuluyan na siyang tumingin sa kanyang salamin. Sa kanyang pag-aayos ng buhok, nakunot ang noo ni Winter dahil parang may isang tao siyang nakita na pamilyar sa kanya. Napalingon siya sa gawin niyon pero tanging binti na lamang nito ang nakita niya dahil papalabas na rin ito ng restaurant. Oh, may problema ba? Bakit kunot na kunot ang noo mo? Baka tumanda ka niyan kaagad, Winter ha? Ayusin mo nga yung mukha mo. Tumingin ka dyan nagugutom na rin ako. Sabay turo ni Michi sa menu ng restaurant. Ah, sorry. Akala ko kung sino yung nakita ko eh. Ha? Bakit? Sino ba yung nakita mo? I'm not sure, Michi, pero parang si Alexander yung nakita ko. Saad ng utak ni Winter at panay pa rin ang pag-iisip dito. Alexander?
As in, Alexander Nicolas? Takang tanong ni Michi at tumango naman si Winter na para bang sigurado na siya sa nakita niya. Wait, you mean your ex-boyfriend? Anli, si Alexander nga. Sino pa bang Alexander na kakilala mo at kakilala ko? Piloso pong tanong ni Winter na ikinairap ni Michi. Aba syempre naman girl, sinisiguro ko lang. Kesa naman sa hindi Malay ko ba kung sinong Alexander pala yung tinutukoy mo? Pero wait, maiba tayo. Speaking of Alexander, hindi mo na ba siya nakausap after niyong maghiwalay? Nagbago ang mood ni Winter sa sinabi ng kanyang kaibigan. Pero umiling na lamang siya dahil wala na rin naman siyang naging koneksyon after nilang maghiwalay. Kinakabahan siya sa mga oras na to pero pilit na ipinakakalma niya ang kanyang sarili. Kung ano man yung nasa isip mo, hindi ikaw ang may kasalanan nun. Huwag mo nang isipin pa yun. At baka kung sino lang naman yung nakita mo. At saka, wala na rin naman akong naging balita dyan kay Alexander mo. Tahimik si Winter hanggang sa matapos silang kumain. Naiisip niya ang ex-boyfriend niyang si Alexander Nicolas. Halos 5 taon din silang nagsama nito pero naghiwalay sila ng dahil sa pamilya niya. Mahirap lamang si Alexander at kung pagkukumparahin ng buhay na meron sila ni Winter, talagang walang-wala ang maipagmamalaki ang lalaki sa kanila. Sapagkat nagustuhan ito ni Winter dahil talagang mabait ito at wala na siyang makitang kamalian pa sa lalaki. 3 taon na ang lumipas nang maghiwalay sila at simula noon ay hindi na niya ito nakita pa. Ayaw ng pamilya ni Winter kay Alexander kaya naghiwalay ang dalawa. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang naging balita rito kung nasaan na nga ba ito. Lumipas ang ilang oras ay nakauwi ng ligtas si Winter. Sa kanyang pag-uwi ay bumungad na naman sa kanyang ina na problemado. Imbis na tumulong ka sa amin, kung saan-saan ka nagpupunta. Inis na saad ni Lucina sa anak. Parang nagpanting ang tenga niya kaya nasagot niya muli ang ina. What did you say, Mom? Hindi niyo ba alam na sumasakit na rin ang ulo ko dahil sa inyo? Nag-iisip din naman po ako ng paraan. Pero wala rin akong maitutulong dahil dyan din naman ako nagtatrabaho sa kumpanya natin. Sino naman ang taong lalapitan ko? Hindi ba't wala naman? Wala naman akong malalapitan dahil yung taong para sa akin noon ay tinaboy niyo. Sigaw ni Winter at hindi na siya nakapagtimpi pa. Tinaboy? Sandali. Si Alexander ba? Yung boyfriend mong mahirap pa sa daga? Ano namang ipapakain nun sa'yo balang araw kung maging asawa mo yon, ha? Ikaw ang gagasto sa kasal? Ikaw ang gagasto sa pagpapaanak mo? Oh my God, Winter! Puro pera na lang po ba ang tumatakbo sa isip niyo, Mom? Sabagay, kaya kayo nagkakaganyan ngayon, halata naman. Papiloso pong wika niya at naglakad na papalayo sa ina. Pero panay pa rin ang sigaw nito sa kanya. Bumalik ka rito! Ulitin mo yung sinabi mo sa akin, Winter! Mukha kayong pera kaya kayo minamalas. Sigaw ni Winter at saka agad siyang pumasok sa loob ng kwarto niya at ipinagsak ang pinto. Sa kanyang paghiga sa kama, naramdaman niya ang sama ng loob na dinadala niya. Mabilis siyang humiga at saka nagbabaka sakaling mawawala yon kapag naitulog niya. Sumisikip ang dibdib niya at hindi mapigilan ng maiyak. Palagi na lang bang ganito? Palagi na lang bang ganito? Reklamo niya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi na nga namalaya ni Winter na tuloy-tuloy na siya sa kanyang pagtulog. Winter, dalian mo! Bilisan mo, may babalita ako sa'yo. Ano na naman ba yan, Minchi? Maghinay-hinay ka naman dahil baka madapa tayo. Nako, wala na tayong oras para dyan, basta bilisan mo na lang. Hindi alam ni Winter kung ano ang nangyayari sa kaibigan niya. Nagulat na lang siya kaninang umaga. Nasa tabi niya ito at ginigising siya. Hindi na siya nakapagtanong pa kanina dahil nga madaling-madali ito na pinakikilo siya para magbihis. Alam mo, naiirita na ako. Kanina ko pa tinatanong kung ano bang problema. Alam mo ba na sobrang aga pa lang? Ano na naman ba ang gagawin natin ngayon? 7:00 pa lang ng umaga, oh.
Maktol ni Winter at napatingin sa isang kumpanya. Kumunot ang noo niya dahil isang napakalaking building ang nakita niya. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo, Winter. Mukhang nananaginip ata ako. Ano nga ba kasi yun? Paulit-ulit? Diretsahin mo na nga lang kasi ako, naiinip na ako sa'yo ha. Eto na. Malapit na tayo, magtiis ka muna. Saad ni Michi at saka tumigil sa isang kwarto. Ayan, Winter. Hindi ba si Alexander yan? Nanlaki ang mga mata ni Winter nang makita ng dalawa niyang mata si Alexander. Hindi siya nagkakamali at ang lalaking nakita niya kahapon ay ang ex-boyfriend niyang hindi na niya nakita sa loob ng 3 taon. Anong ginagawa niya rito? Bakit kausap siya ng mama at papa mo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi ko rin alam, Winter. Sa pagkakaalam ko, may bibili na proyekto si Alexander sa pamilya namin. Nagtataka naman ako at hindi pa ako naniniwala kanina na si Alexander nga yun. Kinagat ni Winter ang pang-ibabang labi niya nang dahil sa kaba. Kasabay nun ang pagkagulat ni Winter at Michi nang bumukas ang pinto. Tatakas pa sana sila para magtago pero hindi na sila nakagalaw. Michi! Winter! Nandyan pala kayo. Halika at pumasok kayo rito. By the way, this is my daughter Michi and this is her friend Winter. Pagpapakilala ng ama ni Michi. Nice to see you, Michi. Nakangiting sambit ni Alexander at saka tumingin ito kay Winter. Long time no see, Winter. Malamig na tinig at titig ang pinakawalan ng binata nang batiin ito si Winter. Parang may kuryente na namang dumaloy sa ugat ni Winter para kabahan. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at kulang na lang talaga ay sumabog ito. Pero kakaiba ang titig ni Alexander sa kanya. Mga titig na walang kasing lamig na nagdudulot ng kirot para sa... At alam niyang siya ang dahilan niyon. Do you know each other? Tanong ng ina ni Michi at agad namang pumagitna si Michi. Mom, may importante akong sasabihin sa inyo. I think tapos na rin naman ang meeting nyo, sir... Wait, what's your name again? Simpleng tanong ni Michi kahit magkakakilala naman silang tatlo. Alexander. Alexander Nicholas. Oo, that's right. Sir Alexander, I think we need to go home because I have an important thing to discuss with my father. Is it okay? Sure. I'll call you next week, Mr. Diaz. Matapos ngang magpaalam ni Michi sa kanyang ama't ina, hindi alam ni Winter kung bakit siya na lamang ang nandoon at iniwan lang naman siya ng kaibigan kasama ang lalaking ito. How's your day, Winter? Seryosong tanong ni Alexander na medyo sarcastic ang tono ng pananalita habang papunta sa bintana. What do you mean, how's my day? Takang tanong ni Winter at hindi niya inaasahan. Natatanungin siya nito. Sa tagal nilang hindi nagkita, iyon pa ang una nitong tinanong sa kanya. Wala naman. Sa pagkakaalam ko kasi nalubog kayo sa utang. At saan mo naman nalaman at kanino? Tanong ni Winter at nag-iba agad ang tono ng pananalita niya. Saan? Kanino? Hindi pa pwedeng alam ko lang. Sabay tawa ni Alexander ng mahina. I have an offer. Would you mind if I tell you? Offer? Why don't you marry me? Isasalba ko ang utang nyo. Just marry me, Winter. Parang nagpanting ang tenga ni Winter sa sinabi ni Alexander at ang dibdib niya ay parang tinatambol na naman. Hindi niya alam kung gusto pa ba siya ng lalaki o kung ano ang gusto nitong mangyari. Simula nang maghiwalay sila, wala na siyang ibang inibig pa, kundi si Alex lamang. Marry you? Bakit Alex? Mahal mo pa ba? Sino namang nagsabi sa'yong mahal pa kita? Are you dumb, Winter? I'm doing this because of what you did to me. It's all your fault why I became like this. Hindi na nga nakapagsalita pa ang dalaga. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang sasabihin ni Alexander sa kanya, kaya nagawa na lamang niyang talikuran ng lalaki.
Hindi naman na siya umaasa na mahal pa siya ng lalaki dahil nga inaalok siya nito ng kasal. Kaya hindi niya maiwasan na mag-assume na mahal pa nga siya nito. Subalit nagkamali siya. So then, I won't accept it, Alex. At ikinagagal ako na makita ka ulit. Are you sure? Kung magbago man ang isip mo, puntahan mo lang ako dito. My contract is ready for you. Hindi na sumagot si Winter. Lumabas na lang siya ng kwartong yun. Nagmamadali rin siyang maglakad dahil pakiramdam niya ay matutumba siya sa sobrang kaba. Hinahanap ng mga mata niya si Michi pero hindi niya ito nakita. Iniisip niya na baka nakauwi na ito kaya pumara siya ng sasakyan. Dahil wala naman siyang dalang kotse. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang ipahinga ang isipan niya na ngayon ay ginugulo na ng imahe ni Alexander. Nakaramdam siya ng panliliit sa sarili dahil sa uri ng titig nito sa kanya. Idagdag pa ang naging offer nito. Parang gusto na nitong ipamukha sa kanya na kayang-kaya na siya nitong bilhin o tapatan ng pera ang pagkatao niya. Masakit iyon. Napakasakit. Miss na niya ang binata. Miss na niya na ito. Ang dating Alexander. Alam niyang napakalaki ng naging kasalanan niya sa dating kasintahan. Wala akong pakialam, Willie. Ibenta mo yung kotse ni Winter kung kailangan. Wala na tayong pera. Wala na rin tayong makain. Bilisan mo dahil nagugutom na din ako. Pwede ba, Lucina? Wala ka nang ginawa kung hindi magbunga nga. Tinutulungan mo ba ako sa problema natin ngayon? Di ba hindi naman? Pati ba naman kotse ng anak natin gusto mo na ring ibenta? Ano bang gusto mong gawin ko? Magutom tayo rito. Hindi ba't ikaw rin naman ang may kasalanan? Ikaw rin ang may kasalanan kung bakit tayo nalugi. Kaya gawin mo na lang kung anong sinasabi ko dahil hindi ko rin kayang kumain ng mga pagkain na ganito. Nasa hagdan lang noon si Winter. Rinig na rinig niya ang pagtatalo na naman ng kanyang ama't ina. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil sobrang sama na rin talaga ng loob niya sa ina. 3 araw na ang lumipas nang alokin siya ng kasal ni Alexander na tinanggihan niya. Ngayon naman ay naghihirap na sila dahil talagang wala na silang hawak na pera. Kinagat ni Winter ang pang-ibabang labi niya dahil hindi niya alam kung tama pa ba ang plano niya. Aalis po ako. Sambit ni Winter sa ama at ina. Hinalikan niya ito sa pisngi. Hindi siya tumingin sa ina kaya nagawa naman itong magsalita ng hindi maganda. Gagala ka ulit? Hanggang gala ka na lang ba? Ibenta mo yung kotse mo para may silbi ka naman. Saad ni Lucina sa anak at pinagtaasan ito ng kilay ni Winter. Don't worry, ma'am. Babayaran ko lahat ng utang niyo. Maghintay lang po kayo. At huwag niyo na rin akong kakausapin pagkatapos nating mabayaran ng lahat ng yan. Mayabang na saad ni Winter sa ina. Wow, parang piso lang yung utang natin ah. Alam mo ba kung magkano utang natin? Kahit magkano pa yan ma. Basta huwag niyo na akong kakausapin. Total parang hindi naman anak ang turing ninyo sa akin. Saad ni Winter at kinuha na niya ang kotse niya at saka umalis. Pulang-pula na ang kanyang mga mata. Dahil sa maiiyak na siya. Kaso'y talagang masama ang loob niya sa ina kaya hindi na niya napigilan ang mga luhang nagbabadya. Bakit ba palagi na lang ako? Palagi na lang ako. Paulit-ulit na saan niya habang patungo sa kumpanya ni Alexander. Balak niyang pumayag na magpakasal na rito para lang matapos na ang kalbaryo ng buhay niya. Sawang-sawa na rin siya sa sermon ng ina niya at pagtatalo ng mga magulang niya sa araw-araw. Nang sa ganon ay makalayo-layo na rin siya at makapagpahinga ang isip. Bumaba sa kotse si Winter at bumungad sa kanyang mga nagtatrabaho sa lobby. Hindi naman siya papapasukin ng mga to kung dediretso lang siya sa elevator. Miss, can you call Mr. Alexander Nicolas for me? Magalang na sambit ni Winter pero tulad ng inaasahan niya, ang babae sa lobby ay nakataas ang kilay sa kanya. Sir Alexander Nicolas po ba? Do you have an appointment with him? I don't have an appointment with him but tell him that I'm with... Sorry ma'am, but we cannot do that. Bumuntong hininga si Winter at sumeryoso ang muka.
Hindi niya alam ang kanyang gagawin kaya sinabi na lang niya ang kataga. Tell him that his wife is here. Parang nabingi ang kausap niya sa lobby nang dahil sa sinabi niya. Hindi naniniwala ang mga ito dahil alam nila na wala pang asawa ang kanilang boss. Umiling lamang ang babaeng kausap ni Winter at nag-usap-usap naman ang iba pang mga naroon sa lobby. Ma'am, umalis na po kayo bago ako tumawag ng guard. Huwag na kayong gumawa ng kwento dahil wala pong asawa si Sir Alexander. Can you please just call him? I told you, I'm his wife. Hindi na naituloy ni Winter ang nais niyang sabihin nang may maramdaman siyang kamay na pumulupot sa kanyang bewang. It's fine. She's my wife. Saad ni Alexander at nagulat naman ang mga tao sa loob sa kanilang narinig. Nasa po naman ni Winter ang kanyang noo nang dahil sa kahihiyan na dala niya. Nang makarating ang dalawa sa private elevator, pakiramdam niya ay lalamunin na siya ng lupa. So, you accept my proposal. Am I right? Tanong ni Alexander at tumango na lamang si Winter dahil iyon naman talaga ang rason kung bakit siya nandito. Then we will talk to my office. Pagpasok nila sa opisina ni Alexander, agad namang umupo si Winter. Ilang makakapal na papel ang iniabot sa kanya ng lalaki. What are these? Ang dami masyado. Pipirmahan ko ba ang lahat ng to? Hindi makapaniwalang saad ni Winter. Tumango naman si Alexander. Of course, you should sign all of that. Anyway, do you have any request? Anything that you want, I'll grant it. Napaisip naman si Winter dahil sa isa lamang naman ang gusto niya. Yung negosyo namin. Gusto kong bumalik sa dati. Hindi ko alam kung bakit napunta sa ganito pero kung may utang man kami gusto ko ring mabayaran yun. Kung dapat lang na umasenso pa ang negosyo namin, yun ang gusto kong mangyari. Are you sure na yun lang ang gusto mong mangyari? Mayabang na sambit ni Alexander sa kanya. Wala na akong hihilingin pa. Yun lang ang kailangan ko. Then sign the contract. I will talk to my assistant to make an appointment with your parents. Tahimik namang pinirmahan ni Winter ang kontrata habang nasa labas si Alexander. Nakahinga na siya kahit papaano dahil mawawala na rin sa wakas ang problema nila. Pero siya naman ngayon ang magkakaproblema. Hindi niya alam kung paano ulit makikisama sa isang Alexander Nicolas kung nagbago na nga talaga ang ugali nito. He's not Alexander anymore. Bulong ni Winter. Then who I am if I'm no longer Alexander? Parang tumalbog naman ang puso ni Winter sa gulat. Halos maibato na niya ang ballpen na kanyang hawak. Pwede ba? Huwag mo naman akong gulatin ng ganyan. Nagugulat ako na basta-basta ka nalang sumusulpot dyan sa likuran ko. Kung saan-saan ka nalang sumusulpot. Reklamo ni Winter at natapos na rin niyang pirmahan ng mga papel na ibinigay sa kanya ni Alex. Okay na yan ah. So ano naman ang gagawin ko pagkatapos nito? Magpapakasal ba tayo sa simbahan? Kasal na tayo. Hindi na natin kailangan yan. Saad ni Alexander at napanganga naman si Winter. Kasal na kamo tayo? As in agad-agad? Paano naman nangyari yun? Don't worry, papasa ko lang yan. Sabay turo sa papel na pinirmahan niya. Kaya napatango na lang si Winter dahil wala rin naman siyang naiintindihan at si Alexander naman ang nakakaalam ng lahat. Sa bahay ka na uuwi at tulad ng ginagawa ng tunay na mag-asawa, yun ang gagawin mo. Natin. Wait, paano ko naman yun gagawin? Alam mo naman na hindi ako marunong. It's not my fault, Winter. Kasalanan ko bang hindi mo alam? Okay. Tanging yun na lamang ang nasabi ni Winter at parang gusto na niyang maglaho sa sobrang kahihiyan. Dahil ipinanganak na mayaman si Winter, hindi siya marunong magluto. Hindi niya alam kung paano siya makakasurvive sa ganitong setup. Pero hinayaan na lang niya kesa makipagtalo pa siya kay Alexander. Malayo pa ba tayo? Bakit parang ang layo naman ng bahay mo sa kumpanya niyo? Hindi ka ba napapagod na bumiyahe ng ganito kalayo?
Puro tanong si Winter dahil matapos niyang asikasuhin ang mga gamit niya kahapon, ngayon naman ay papunta na sila sa bahay na tinutukoy ni Alexander. Ano sa mga tanong mo ang gusto mong una kong sagutin? Ang dami mong tanong. Pagrereklamo ni Alexander. I mean, malayo pa ba tayo? Naiinis na kasi ako gusto ko nang magpahinga. Daing ni Winter at nagulat naman siya nang tumigil bigla ang sasakyan. Bumungad sa kanila ang isang napakagandang bahay at talagang may kalakihan ito. Mas malaki pa nga ito sa bahay nila kaya hindi niya maiwasan na mamangha. Come in. Sumunod si Winter sa asawa at saka nagulat siya kung gaano ito kalinis at kaganda. Hindi niya alam kung anong sasabihin dahil wala talaga siyang ideya kung paanong naging mayaman ang ex-boyfriend niya. Mag-isa ka lang ba rito? Tanong ni Winter. Yeah, why? Wala naman. Ang laki-laki kasi ng bahay mo tapos mag-isa ka lang. If you want to eat, magluto ka ng para sa'yo. I don't have maids at malayo rin ang bilihan ng mga pagkain dito. Saad naman ni Alexander at napanganga na lang si Winter. Ha? Wala man lang bang laman yung ref mo? Kahit na ano okay lang naman sa akin. I told you, Winter. Kung gusto mong kumain, matuto kang magluto. Napakagatlabi na lamang si Winter dahil hindi talaga siya marunong magluto. Nangangamba siya na magugutom siya palagi sa bahay na yon. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong? Then it's not my problem anymore, Winter. Marunong ako. Pagsisinungaling niya. Then that's good to hear. Kung may kailangan ka, sabihan mo ako kasi may kailangan akong asikasuhin. Iiwan kita ngayon dito at bukas na lang kita ulit isasama. Okay. Tipid na saad ni Winter at iniwan siyang mag-isa. Sumasakit ang dibdib niya dahil pakiramdam niya ay wala silang pinagsamahan nito. Hindi niya nakikitaan ang mga mata ni Alexander ng pagmamahal. Nawala na ang dating kislap sa mga mata nito sa tuwing nakikita siya ng lalaki. Sa kabilang banda ang mukha ni Alexander ay hindi naman maipinta. Napapikit siya habang nakasakay sa kotse papunta sa isang bar. Gusto niyang uminom. Gusto niyang i-celebrate ang matagumpay niyang plano na pakasalan si Winter at ang simula ng pagpapahirap niya sa babae. Pero bakit parang hindi pa rin siya masaya kahit nakuha na niya ang gusto niya? Ang alam ni Alexander ay gusto niyang magsisi ang dalaga sa ginawa nito sa kanya noon. Gusto niyang pahirapan ito dahil sa nangyari ng nakaraang 3 taon. Hindi siya ipinagtanggol nito sa kanyang mga magulang. Pagkos ay ipinagtabuyan pa siya ng dalaga at ipinamukha sa kanya na hindi nito mamahalin ang isang mahirap na katulad niya. Ginawa ni Alexander ang lahat para mapakita at mapatunayan na mahal niya si Winter. Pero sadyang matigas ang dalaga, kaya labis ang galit niya at nagdesisyon siya na gumawa ng paraan para yumaman. Naging maganda naman ang resulta dahil sa loob ng 3 taon, naging mayaman na nga siya at nagtagumpay naman siya na maging asawa muli ang ex-girlfriend niya. I hate you, Winter. Sambit niya at saka bumaba sa kotse. Tinungo niya ang maingay at mausok na lugar ng bar na yun. Kamusta ka naman, Winter? Balita ko, kasal na kayo ni Alex. Paano nangyari yun? At saka, wala na kayong utang? Galing ako sa inyo. Tuwang-tuwa si Tita Lucina, parang nalimutan niya na yung pagiging masama niyang ugali nung nalulugi kayo. Ewan ko ba? At ang laki talaga ng nagagawa ng pera sa buhay ng nanay mo. Kwento ni Michi at saka hindi makangiti si Winter habang kausap ang kaibigan sa telepono. I'm not fine, Michi. Saad niya at kinuha ang isang baso ng juice na tinimpla niya. Bakit? Anong problema? At saka paano ba nangyari yun? Ikwento mo naman sa akin, Winter. Nakakagulat lang, nakasal na kayo ni Alex. Mahabang istorya kaya hindi ko makwento sa'yo pero hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa ginagawa ko. Pinahihirapan niya lang ako sa bahay para akong katulong dito. Reklamo ni Winter at saka napahawak sa kanyang tiyan. Kanina pa siya nagugutom dahil itlog lang ang inulam niya.
Yun lang kasi ang pagkain sa ref at walang kahit na anong laman yun, kundi mga yelo. Ha? Bakit? Ano bang pinapagawa sa'yo ni Alex? Takang tanong ni Michi at saka umiling ito kahit hindi naman siya nakikita ng kaibigan. Wala naman. Wala. Siguro gusto ko na lang magpahinga. Tatawagan na lang kita ulit bukas kapag nandyan ako. Babalik din kasi kami dyan bukas at gusto ko ring mag-meet up tayo. Talagang pumayat na ako rito. Sambit niya at saka pinatay ang tawag. Hindi na niya hinintay pa na makapagsalita ito dahil ayaw niya rin na humaba pang usapan nila. Pagod din siya dahil naglinis siya sa buong bahay. Kahit na sobrang linis naman na nito. Napasapo na lamang siya sa kanyang noo at napapikit. Pero natigilan siya nang marinig niya ang kotse ni Alexander. May ngiti sa labi si Winter na makita itong muli dahil alam niya sa sarili niya kung gaano niya ito na-miss. Alexander, nandyan ka na ba? Tanong ni Winter at sinalubong ito nang makita niya ito sa pinto. Pero sa hindi niya inaasahan ay amoy alak ito. Uminom ka ba? Bakit parang amoy alak? Why are you asking me? You're just my wife. Parang dinurog ang dibdib ni Winter sa sinabi sa kanya ni Alexander. Alex, alam kong hindi magandang paghihiwalay natin noon. Pero baka pwede nating pag-usapan. Let me explain. Saad ni Winter at saka hinawakan niya ito sa braso at inalalayan sa kwarto. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Malinaw pa rin ang lahat ng sinabi mo sa akin noon kahit ilang taon na ang nakakalipas. Bulong ni Winter at saka nakatulog na ito bigla. Nasaan na ba yung Alex na kilala ko? Sorry kung ako ang dahilan ng pagbabago mo. Hindi na malaya ni Winter ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nakatitig siya ngayon sa kanyang asawa habang natutulog ito ng mahimbing. Matapos niya itong tulungan ay napagdesisyonan na rin niyang pumunta sa isang kwarto at doon na lamang matulog. Oh, nakasimangot ka na naman. Pwede bang umiti-ngiti ka naman? Kung sa ayaw ko. Hoy, tatanda ka kaagad niyan kung hindi ka man lang ngingiti. Oo nga pala, may ichichika pa naman ako sa'yo, tapos ganyan ka. Pinagtaasan ng kilay ni Winter ang kaibigan at kasalukuyan sila ngayong nasa mall. May bibilhin kasi rito si Winter dahil gusto niyang pag-uwi niya ay may bitbit man lang siyang pagkain. Ano na naman ba yan? Siguraduhin mo lang na matutuwa ako sa ikwento mo sa akin ha. Eto na nga yung chika ko. Halika, sumama ka sa akin at may bibilin tayo. Yaya ni Michi at saka laking gulat ni Winter kung sino ang nakita niya. Joseph Luther? Hindi makapaniwalang sabi ni Winter na tumingin sa kaibigan. Surprise! Hindi na namin sinabi sa'yo, no? Saad ni Michi at saka niyakap ito. Kailan ka pa umuwi? Akala ko hindi ka nababalik dito ha. Ang tagal-tagal na nung huling uwi mo rito. Hindi ko na rin matandaan pa. Pinapauwi kasi ako ni Mom at halos ilang taon din akong hindi nakauwi. Sabay kamot naman ni Joseph sa kanyang ulo habang nakangiti. So, kailan ang balik mo niyan? Aba, sandali muna. Bakit pagbalik agad? Itong si Winter. Hindi pa nga na natin nakakasama tong kaibigan natin, pauuwiin mo na kaagad. Mali yun ano? Sermon naman ni Michi sa kanya at sinamaan nito ng tingin si Winter. Nagtatanong lang naman ako, eto masyado. Hindi ko pa sigurado pero baka matagalan pa ako bumalik. Baka mainis sa akin si Mom kapag umalis ako kaagad nang hindi pa ako tumatagal dito. Sagot ni Joseph at napatango naman ang dalawa. Si Joseph Luther ay matalik na kaibigan ni Winter at Michi nang sila ay nasa college pa lang. Ilang taon na rin silang magkakaibigan kaya alam na nila ang gusto ng isa't isa. Umuwi ito sa Amerika dahil doon niya pinagpatuloy ang isang taon na pag-aaral sa kolehiyo at doon din nagtrabaho. May kumpanya naman sila dito at negosyo sa Pilipinas pero sa ngayon ay ang ama nito ang nagpapatakbo nito habang siya ay busy naman sa ibang bansa. Teka, kumain na ba kayo? Baka hindi pa kayo kumakain ha? Treat ko! Masayang saad ni Joseph at tuwang-tuwa naman ang dalawa at tumingin-tingin sila ng mga restaurant sa mall na pwede nilang kainan.
Sa kabilang banda ay galit ang mukha ni Alexander nang makita niya sa litrato ang asawa. Hindi rin niya inaasahan ang pag-uwi ni Joseph kaya naman hindi niya maiwasan na uminom na naman ng alak habang nasa trabaho. Sir Alexander, may problema po ba kayo? Ngayon ko lang kayo nakitang uminom sa trabaho. Don't mind me, Rico. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko sa'yo. Suway ni Alexander sa kanyang sekretaryang si Rico. Paano ko naman kayo iiwan dito ng ganyan, sir? Naninibago po talaga ako sa inyo at mukhang hindi kayo okay simula pa nang nasa meeting tayo. Don't worry, it's nothing. May mga iniisip lang ako. Saad ni Alexander at naisip ang imahe ng asawa. Mas nainis pa siya dahil pakiramdam niya ay kulang pa ang pagpapahirap niya sa babae. Pero sa tuwing naiisip niya si Joseph, bumabalik ang alaala na ayaw niyang maalala. Dahil nga matalik na magkaibigan ng dalawa, ito rin ang pinagseselosa ni Alexander noon nung sila pa lamang ni Winter. Palagi itong nakabuntot sa kanya at hindi umaalis. Kaya labis na labis ang pagsiselos niya nang sila ay nasa kolehiyo pa lamang at wala ring nakakaalam na ngayon ay matalik na magkaaway ang dalawa. Dahil si Joseph at Alexander ay magkalaban sa negosyo noong ito ay nasa Amerika pa lamang. I need to go. Sambit ni Alexander at saka gusto niyang mawala ang iniisip. Kinuha niya ang isang bag ng pagkain at sumakay sa kotse. Pakiramdam niya ay may kailangan siyang gawin at nang sa ganon ay mawala ang iniisip niya. Paglipas ng ilang oras na magkasama si Winter, Michi at Joseph, talagang nalimutan ni Winter ang asawa at nalimutan niya rin na may problema siya. Mukhang masayang-masaya ka na nandito ako ah. Biro ni Joseph kay Winter na ikinangiti naman niya. Grabe ka naman. Siyempre kaibigan ka namin at ngayon ka lang din namin nakasama. Natural lang na mamiss ka namin, di ba? Sinabi mo pa. Joseph, nga pala, hindi mo ba alam na kasal na tong kaibigan natin? Hindi ko pa nga pala nabanggit sa'yo, no? Talagang maging ako nagulat din sa balita na yun. Wika ni Michi na ikinalaki naman ng mata ni Joseph. Kasal? Sinong kasal? Takang tanong nito at hanggang ngayon ay naguguluhan siya. Imbis na pauwi na ang mga ito, nadagdagan pa ang isipin. Sino pa? Eh di itong si Winter. Kasal na yan sa dati niyang ex-boyfriend. Si Alexander? Akalain mo nga naman na ang tagal nilang naghiwalay pero naging sila ulit after nilang magkita. At saka hindi mo rin aakalain na yumaman na bigla si Alexander. Basta pati ako nahihiwagaan sa kanya. Biglang yaman. At nanibago din ako sa kanya. Diba, Winter? Tama naman ako? Hindi nakapagsalita si Winter dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Nawala siya bigla sa focus at nahiya. Kahit na gusto niyang magsalita, hindi niya magawa. Napatango na lang tuloy si Winter. What? Alexander Nicolas? Yung ex-boyfriend mo noon, tama ba ako? Tanong ni Joseph at panayang tango naman ni Michi. Yup, si Alexander nga. Si Alex lang naman yung naging boyfriend niya, wala nang iba. Wait, paanong nangyari to at wala ka man lang sinasabi sa akin? Inis na sambit ni Joseph at tila may iniisip na itong iba-iba. Pasensya ka na, Joseph. Hindi ko pa masasabi sa iyo ang dahilan, biglaan din kasi. Pagpapaliwanag naman ni Winter habang hindi siya makatingin ng diretsyo sa kanya. Tama, Joseph, biglaan, kaya hindi rin namin nasabi sa iyo. At saka wala pa namang 3 linggo silang kasal. I think magdadalawang linggo pa lang, no? Nito lang din talaga. Puti nga at umuwi ka kaya nalaman mo. Sambit ni Michi. Pasensya ka na talaga, Joseph ha. Hayaan mo kapag may oras tayo, pag-uusapan Nagulat si Winter nang matigil siya sa kanyang pagsasalita. Narinig niya ang kanyang cellphone at saka kinuha niya ito kaagad. Sumenya siya sa dalawa dahil sasagutin niya ito. Hello? Eto po ba si Ma'am Winter? Tanong ng isang lalaki na nasa kabilang linya. Yes, sino po sila? Ako nga po si Winter. Saad naman ni Winter habang nakatingin sa dalawang kasama. Good evening, Ma'am Winter. Si Rico po ito, yung sekretarya ni Sir Alexander. Pwede po bang pumunta kayo rito sa location na ibibigay ko? Hindi ko po kasi alam ang gagawin at
Hindi ko alam ang nangyari. Lasing na lasing po siya ngayon. May kailangan din po kasi akong gawin, ma'am. Ganun ba? O sige, pupunta ako dyan. Salamat, Rico. Isan mo lang sa akin ang address. Pupunta ako. Pagkatapos nun, pwede ka nang umalis. Maraming salamat, ha? Sambit ni Winter at saka pinatay na ang tawag. Paano? Mauna na ako sa inyo kasi susunduin ko pa si Alexander. Tumawag sa akin yung sekretarya niyang si Rico. Mauna na ako, ha? Mag-iingat kayo. Dugtong ni Winter sa kanila. Gusto mo bang samahan kita? May kotse ako rito, Winter. Huwag ka nang mahiya sa akin. Saka para na rin hindi ka na mamasahe pa. Saad ni Joseph at tumingin naman si Winter kay Michi. Sige na girl, pumayag ka na. Nagmamadali ka kamo, di ba? Sure na hindi ka kaagad makakarating dun kung wala kang sasakyan. Ako naman hindi naman pwede sumama. Alam nyo naman na gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Balitaan nyo na lang ako. Ganun ba? Sige, ingat ka. Sige na Joseph, bilisan na natin dahil baka magalit yun sa akin. Hindi ko kasi alam kung nasan sila ngayon Sumakay na ang dalawa sa kotse at saka ibinigay nito ang location kung saan sila pupunta. Medyo napakunot ang noo ni Winter dahil hindi niya alam kung tama ba ang ibinigay ni Rico sa kanya. Bumaba lang naman sila sa isang sikat na bar at kahit na anong tawag niya kay Rico ay hindi ito sumasagot. Sigurado ka bang dito nagpunta si Alexander? Kailan pa yun natutong mag-bar? Takang tanong naman ni Joseph at bumaba na nga ang dalawa. Nasa labas pa lang si Winter. Hindi na maganda ang pakiramdam niya. Maraming babae ang nandito at sumasayaw. Ang iba naman ay hawak-hawak ang mga alak. Hindi siya komportable kaya nakatungo siya na pumasok sa loob. Excuse me sir. Nasang room po ba si Mr. Alexander Nicolas? Ako po yung asawa niya. Sambit ni Winter at kumunot pa ang noo ng lalaki. May proof po ba kayo, ma'am? Hindi kasi kami pwedeng magsabi kung wala kayong patunay na asawa nga kayo ni Mr. Nicolas. Napakagatlabi siya dahil ang mga IDs niya ay hindi pa rin Nicolas, habang wala naman silang latest picture ni Alexander. Kaya kinuha na lang niya ang cellphone at ipinakita ang mga pictures nila nung sila ay college pa lang. Sa mukha ng lalaki ay mukha namang nakumbinsi ito sa rami ng ipinakita niya. Hindi pa rin niya ito dinidelete dahil hindi naman niya nakitaan na walang masama kung itatabi niya iyon. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Saad ng lalaki at tumigil sila sa isang kwarto. Pagbukas nun, nanlaki ang mata niya nang makitang lasing ito at may ilang babae sa loob. Sumikip ang dibdib niya at gusto niyang maiyak. Ganito bang trato niya sa'yo? Bakit ka pumayag na magpakasal sa kanya? Ano bang nangyari? Inis na tanong ni Joseph sa kanya pero hindi na lang ito sinagot pa ni Winter. Tinulungan na lang niyang makatayo ang asawa at makaalis sa lugar. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo, Joseph? Ihatid mo na lang kami sa bahay tapos babayaran na lang kita kung... Ano ka ba, Winter? Bakit mo pa ako babayaran? Siyempre tulong ko to sa'yo. Sabihin mo ulit sa akin yan na talagang magagalit na ako sa'yo. Hindi ka nagkwento sa amin ni Michi. Sige na, para makatulog na rin yang si Alex. Sumakay ang dalawa sa kotse at sa paglipas ng ilang oras, tumigil ang sasakyan ni Joseph sa lugar kung saan itinuro ni Winter. Salamat Joseph ha. Bukas na lang. Mauna na kami. Pagpapasalamat ni Winter. Papasok na sana siya sa loob nang maramdaman niya ang kamay ni Joseph na humila sa kanya. May problema ba? Dugtong ni Winter pero umiling lamang ito. Wala naman, Winter. Sige, bukas na lang. Magpahinga ka na rin at i-message mo ako if magkakaroon ka ng problema. Agad na pumasok si Winter sa loob ng kwarto ni Alexander. Iniayos nito ang higa ng asawa. Tinanggalan niya rin ito ng damit dahil basang-basa na rin ito ng pawis. Kaso sa hindi inaasahan ay bigla itong nagmulat ng mata na nagpalayo sa kanya. Pasensya na. Inaayos ko lang yung damit mo. Pawis na pawis ka na at wala akong balak. Naputo lang sasabihin ni Winter nang marinig niya ang sinabi nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kasama mo si Joseph? Gusto mo ba siya? Gulat ang mukha ni Winter sa kanyang narinig, kaya panay naman ang iling niya.
Alex, ano bang sinasabi mo? Kaibigan ko lang si Joseph. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Sigaw ni Alexander na ikinagulat naman ni Winter. Sa buong buhay niyang nakasama to, ngayon niya lang ito narinig na sumigaw ng ganon. Hindi niya maiwasan na maiyak. Ano bang problema, Alex? Parang wala tayong pinagsamahan ah. Bakit hindi na ikaw yung Alex na nakilala ko nun? Hindi na talaga ikaw yun. Umiiyak na saad ni Winter. Nagulat na lang siya nang tumayo ito. Napapikit siya dahil sa takot na may gawin ito sa kanya. Pero sa hindi niya inaasahan ay dumampi ang mga labi nito sa labi niya. Natigil sa pag-iyak si Winter at pakiramdam niya ay nalalasing din siya. Pero hindi na siya nakaangal pa dahil gusto niya rin talaga ang ginagawa nito sa kanya. Mahal pa talaga niya si Alexander Nicolas. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na nga siyang nagpaubaya sa kanyang asawa. Hindi niya akalain na muli niyang matitikman ang halik ni Alexander. Ang mga halik na yon na nagpapabaliw sa kanya. Pagkatapos ng ilang ulit na mainit na tagpong iyon, ay agad na nakatulog si Alexander, habang si Winter naman ay nagpasyang doon na rin matulog sa sarili niyang silid. Joseph, anong ginagawa mo rito? Pasok ka, sobrang init dyan sa labas. Pwede ba? Oo naman, alangan namang hayaan kita dyan sa labas no, sobrang init dyan no. Sabay bukas ni Winter ng pinto at saka pinaupo si Joseph sa loob. May dala itong mga pagkain at nakaramdam siya kaagad ng pagkagutom. Naku, nag-abala ka pa. Nakakahiya tuloy. Hindi na naituloy ni Winter ang nais niyang sabihin nang pangunahan siya nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? At saka noon ko pa sinasabi na anong nakakahiya rito. Nabanggit mo sa amin na hindi ka pinapakain ni Alex, di ba? Anong ginagawa niya sa'yo? Ginagawa ka ba niyang katulong dito? Inis na sambit ni Joseph at saka kinuha niya ang isang box ng biscuit at iba pang mga pagkain. O ayan, kainin mong lahat yan. Hindi yung noodles at itlog lang yung kinakain mo. Alam mo bang pumapayat ka na? Grabe ka naman sa namamayat hindi pa naman ako talagang payat. Anong hindi? Tingnan mo nga yan no. Hindi ka na maganda sa paningin ko. Natawang bigla si Winter nang dahil sa sinabi ng kaibigan. Yan ang gusto ko, ngumingiti ka. Ang tagal na ata nung huli kong makita yung ngiti mo. Sobrang stress na stress sa pagiging asawa ni Alex ha. Alagaan mo nga yung sarili mo. Alam mo, mas may deserving pa para sa'yo. Deserving? Sino namang mas deserving pa para sa akin? Takang tanong ni Winter at magsasalita sana si Joseph nang magulat sila sa taong nagsalita mula sa likuran nila. At sinong mas deserving? Ikaw? Sa tingin mo mas deserving ka para sa kanya kaysa sa akin? Inis na sambit ni Alexander habang may dalang pagkain. Iniabot nito kay Winter at saka muling tumingin kay Joseph. Sino bang nagsabing pumasok ka sa bahay ko? Pasensya ka na Alex. Ako yung nagpapasok kay Joseph. Alam mo na ang init kasi sa labas Sabat naman ni Winter at kinakabahan siya na baka mamaya ay kung ano ang mangyari sa pagitan ng dalawa. You may go now. Ayoko nang makitang pagmumukha mo rito sa loob ng bahay ko, Joseph. Mariing sambit ni Alexander sa pangalan ni Joseph. Tumawa lang naman si Joseph ng mahina at ngumisi sa lalaki. Sure, no problem. But you must take care of her, Alex. You know me well. Halos makagat ni Alexander ang labi niya sa sobrang inis. Sa tingin niya ay mas kilala pa niya ito kesa sa kanya. Kaya napangisi siya at itinuro ang pinto. So, what are you waiting for? Pagmamayabang ni Alexander. See you, Winter. Una na ako. Aalis ka na? Gusto mo bang He has his own feet, Winter. Let him. Utos naman ni Alexander at tuluyan na ngang nawala sa paningin nila si Joseph. Kasabay nun ang pagkunot ng noo ni Winter sa sobrang inis. Ano bang problema mo, Alex? Kaibigan ko si Joseph. Matagal na.
Kaya ano bang problema mo? At bakit ka ba nagkakaganyan? Inis na saad ni Winter habang masamang nakatingin sa asawa. Alam mo, hindi ko makitaan na asawa ang turing mo sa akin, Alex. Hindi ko na makita yung dating Alex na nakilala ko. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. At pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan ko kung bakit kita hiniwalayan. Pinagsisisihan ko kung bakit ko sinunod ang gusto ng mga magulang ko para sabihin ang lahat ng masasakit na salitang yun. Pero ang totoo, gusto lang kitang protektahan kaya mas pinili kong hiwalayan ka. Humahagulgol na pag-amin ni Winter. Tinalikuran niya ito. Ayaw niyang ipakita kay Alex na mahina siya. Subalit naramdaman na lang niya ang mga brasong pumulupot sa bewang niya. Niyakap siya ni Alex mula sa kanyang likuran. Let me stay for this moment. I'm sorry I misunderstood you. Hindi ko lang kasi talaga matanggap na basta mo na lang akong iniwan ng ganoon noon. Sorry kung pinahirapan kita. Bulong ni Alex na ikinataas naman ang balahibo niya. Halos tumagal ang yakap niya ng ilang minuto. Hindi na rin makagalaw pa si Winter, kaya naman nagawa niyang itulak ito palayo sa kanya. Alexander, hindi ako makahinga. Naputol muli ang sasabihin ni Winter nang iharap siya ng asawa at maramdaman na naman niyang muli ang mga labi nito. Sa gulat niya ay may kalakasan niya itong itinulak, pero hindi pa rin siya nakapalag. Halos mawala ang lungkot na nararamdaman ni Winter nang biglang bumulong ito sa kanya. I'm sorry. I'm just mad. Hindi ko siya gusto. Kailangan mong dumistansya sa kanya. Sino? Si Joseph? Takang tanong ni Winter na ikinatango naman niya. Teka, may problema ba, Alex? Bakit ba ayaw na ayaw mo kay Joseph? Just trust me, Winter. I feel like he's trying to take you away from me. Sabay naman tumawang mahina ni Alexander. Kapag naiisip niya yon, hindi siya makatulog at mas lalong napapraning siya, kaya ayaw niyang ituloy ang pinaplano niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Winter at saka hindi maiwasang mamula ang pisngi. Kinikilig siya sa sinabi nito dahil ito ata ang oras na naging sweet sa kanya si Alexander. Matagal na niya itong hindi nararamdaman. Stay away from him. I'll do everything you want. Sambit ni Alexander at sa mga oras na yon ay muling hinalikan niya ang kanyang asawa. At ang lugar na yon ay muling naging saksi ng muli nilang pag-iisa. Masayang masaya naman ang dalawa at mukhang nagkakasundo na. Medyo ayos na rin ang pakikitungo ni Alexander sa kanyang asawa at labis pa rin ang takot nito na baka may gawing hindi maganda si Joseph. Lumipas ang ilang linggo nang muling makita ni Winter si Joseph. Nakita niya to na kasama si Michi pero agad din itong nagpaalam dahil may aasikasuhin raw. Bakit umalis na kaagad si Joseph? Nagtatakang tanong ni Winter sa kaibigan na ikinakibit balikat lang ni Michi. Hindi ko rin alam. Busy raw siya ngayon dahil may project siya. Hindi ko na rin inabala dahil mukhang marami nga siyang ginagawa. At saka teka nga, ano palang ginagawa mo rito? Akala ko ba hindi ka aalis ng bahay niyo ngayon? Ngumiti naman si Winter dahil sa sinabi ni Michi sa kanya. Teka, masama yung pangiti-ngiti na yan ha? Ano bang nangyayari sa'yo? At mukhang masaya ka yata ngayon. Okay na ba kayo ni Alex? Tanong muli ni Michi at nagulat siya nang makita kung sino ang dumating. Okay. I think I don't need to ask you again. Sumulpot bigla si Alexander habang nakasuot ito ng simpleng damit na pang-alis. Tanging pants at polo shirt lamang ang suot nito dahil may pupuntahan daw ang dalawa. Shall we go? Tanong ni Alexander sa asawa at kumaway naman si Winter para magpaalam sa kaibigan. Paano Michi? Mauna na muna kami ha? Sure. Mag-iingat din kayo. Matapos magpaalam ng dalawa sa isa't isa, sumakay na nga ng kotse si Winter at hindi niya alam kung saan sila pupunta. Basta ang alam niya, magdi-date sila ni Alexander ngayon. Why are you not wearing the dress I bought for you?
Tanong ni Alexander at sinamaan ito ng tingin ni Winter. Paano ko naman isusuot yun? Hindi mo naman kasi sinabi na ngayon kailangan isuot yung damit na yun. Akala ko kasi bukas pa tayo aalis o magde-date. Kung hindi ka nag-chat kanina, baka hindi ko rin napansin ang chat mo. Sabay nguso niya na ikinatawa ng lalaki. Napangiti na rin si Winter dahil miss na rin niya ang bonding nila ng ganoon. Wife, don't do that. Suway ni Alexander na mas lalo pang ikinatawa ni Winter, kaya naman nakakuha siya ng halik mula sa asawa. I told you, don't do that again. Or else, I will kiss you again. Pagbabanta naman ni Alexander at saka naman agad na bumaba ang dalawa nang makarating sila sa isang private beach. Pagmamay-ari ito ng kaibigan ni Alexander. Nagplano si Alexander na dito sila mag-date ng mag-asawa. Gusto niya ang tahimik at walang masyadong taong lugar. Wow! Ang ganda naman dito ah! Pagpuri naman ni Winter. Do you like it? Yeah, I like it! Thank you! Masayang tugon niya at isang napakalamig na hangin ang bumungad sa kanila. Hindi rin naman ganoon karami ang tao. Bilang na bilang ang mga nandoon dahil ang beach resort na ito ay bagong bukas pa lamang. Halika rito. Wika ni Alexander at kinuha niya ang kamay ng asawa. Ang dalawa ay tila nagsasayaw sa gitna habang masayang nakatingin sa isa't isa. Hindi na nga mapaghiwalay ang mga mata nito habang magkahawak ang mga kamay nila. My mom and dad want to meet you again, Winter. I told them that we're now okay. And you know what? They miss you. Bulong ni Alexander sa kanya na ikinalaki ng mata niya. Ang tagal na niyang hindi nakikita ang mga ito kaya naman napahawak siya sa bibig na hindi makapaniwala. Wait, are you sure? Gusto akong makita ni Mama at Papa mo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Panay naman ang tango ni Alexander. Kailan? Sa totoo lang, gusto ko rin sila talagang makita. Don't worry, I will tell you. Basta, pakasalan mo ko ulit. But this time, sa altar na tayo magpapakasal. Ayoko magpakasal sa'yo. Kumunot ang noo ni Alexander sa asawa at pinagtaasan ito ng kilay. Wait, what? Anong ayaw mo? Kasal na rin naman tayo, Winter. Bakit ba umaayo? Wala bang romantic way dyan? Hindi ka man lang ba luluhod at aalokin ako ng kasal? Pabirong tanong ni Winter at saka tumawa naman ng may kalakasan si Alexander. Kaya naman bigla itong napaluhod sa harapan ni Winter kahit na ang totoo ay mamaya pa sana niya gagawin iyon. Hindi kasi niya sukat akalain na mapupunta ito kaagad sa ganito. Nagpahanda pa naman siya para rito pero mukhang naunahan siya ni Winter. Wife, will you marry me again? Tawang-tawa naman si Winter sa itsura ng kanyang asawa. Alam mo, nakakatawa yung itsura mo. Pero ang totoo, I was just joking, Alex. Saad ni Winter pero umiling lamang si Alexander at tuluyan na ngang inilabas ang isang singsing. Will you marry me again? Ngumiti si Winter at saka hinalikan ito sa labi. Yes! It's a yes! Sa sobrang tuwa ng dalawa ay halos hindi na nila namalaya na kahit papaano ay may mga tao pa rin sa beach resort na pinuntahan nila. Laking gulat na lang nila nang biglang may pumalakpak at paglingon ni Winter, nakita niyang nakangiti ang mga tao rito habang nakatingin sa kanila. Oh my God, nakakahiya naman. Nahihiyang saad ni Winter at maging si Alexander ay nakaramdam ng pagkahiya pero sinabayan na lang niya ang mga ito. There's nothing wrong with that, wife. Natatawang tugon ni Alexander at saka pumalakpak na muli ang mga taong naroon. Matapos nga ang pangyayaring iyon, ang dalawa ay pumasok na sa isang hotel para makapagpahinga sa loob. Habang ang isang mata na nakatingin sa kanila
ay punong-puno ng inggit. Hindi iyon nakikita ng dalawa pero inggit na inggit ang taong ito at halos hindi siya makapaniwalang magiging maganda pa rin ang relasyon ng dalawa matapos na maghiwalay ng 3 taon. Tumingin ito sa kanyang orasan at sa papel na hawak nito. Sumenya siya sa kanyang sekretarya at saka kumaway matapos niya sabihin ang utos na dapat nitong gawin. Nakangiti ito habang nilalaro naman ang hawak na ballpen. See you. Mahinang saad nito, sumandal sa kanyang swivel chair na may ngiti sa kanyang mga labi. My wife, pwede bang hintayin mo ako rito? I just have an urgent meeting. Tatawagan kita later kapag tumawag na sa akin si mom at si dad. Susunduin kasi natin sila sa airport at ayoko naman na iwan ka rito. Mag-ingat ka rito ha? Ganun ba? Okay. Text me later. Sigaw ni Winter at hindi na sumagot pa si Alexander sa kanya dahil nagmamadali na nga itong umalis. Narinig na lamang niya ang tunog ng kotse nito at saka dali-dali ring tumayo si Winter dahil nakaramdam siya ng pagsusuka. Mabilis siyang nagtungo sa isang lababo at saka doon na nga nagduduwal. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Halos isang araw na siyang nagdududuwal lang at kung minsan naman ay okay lang siya. Ano ba naman tong nangyayari sa akin? Bakit ngayon pa? Pumunta na kaya ako sa doktor at magpa-check up? Mahina niyang tanong sa sarili dahil hindi talaga siya okay sa pakiramdam niya. Matapos mawala sa paningin niya si Alexander, nakaramdam siya ng pagkapagod. Ayaw niya na ganito kaya kinuha niyang isang susi ng kotse at saka nagmaneho paalis. May malapit na hospital kasi rito kaya dali-dali siyang nagtungo roon para na rin magpatingin. Sa pagpasok ni Winter sa hospital, ang mga tao sa lobby at ibang mga bantay at pasyente ay napatingin sa kanya. Halos mabighani ang mga ito sa taglay niyang kagandahan. May malaperlas na kutis si Winter at may magandang mga mata. Ang isang babae sa lobby ay kusang lumapit sa kanya para tanungin siya. Hello ma'am, ano pong sadya nila? May maitutulong po ba ako sa inyo? Tanong nito habang nakangiti sa kanya. Miss, pwede bang tulungan mo ko? Hindi ko kasi alam kung saan ako dapat magpatingin. Malimit kasi akong nagdududuwal ngayon at medyo hindi na rin okay ang pakiramdam ko. Okay po. Tatawagin ko lang po si Doc ha. Pasok na lang po kayo sa loob at hintayin po natin siya. Itinuro ng babae ang kwarto sa bandang kanan. Sabay pasok ni Winter at naupo sa isang upuan. Kasunod naman nun ang pagbukas ng pinto at saka isang babaeng doktor ang bumungad sa kanya. Come here ma'am, tingnan natin ang lagay nyo. Saad nito at mabilis na sumunod si Winter. Habang sinusuri siya ng doktor na yon, nakaramdam na ito na parabang alam na niya ang rason kung bakit ito nagdududuwal. Tama ba na nagsusuka ka raw? Tanong ng doktor at tumango naman ang babae. Okay, mahiga ka rito at medyo malamig lang tong ilalagay ko sa'yo, okay? Isang electronic device ang inilagay sa tiyan ni Winter. Tila may gel pa itong kasama. Malamig yun sa pakiramdam niya at minsan ay napapangiwi pa siya. Sa paglipas ng ilang minutong pagsusuri kay Winter, agad nang umiti ang doktor at sinabi ang lagay niya. Congratulations ma'am! Sa tingin natin, you're 4 weeks pregnant. Nanlaki ang mata ni Winter at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Po? Ano pong sinasabi niyo? You're 4 weeks pregnant. Dahil na rin sa sobrang saya ni Winter sa kanyang narinig, ay halos yakapin niya ang doktor. Ay, sorry Doc. Ecstatic lang po talaga ako dun sa nalaman ko na buntis ako. Natatawang sambit ni Winter at masaya naman ang doktor na makita ang reaksyon niya. Okay, that's good to hear. So from now on, you have to take these vitamins. Makakatulong din yan sa inyo ng baby mo. By the way, congratulations! May ngiti sa labi ni Winter nang umalis siya sa hospital. Hindi siya makapaghintay na umuwi sa kanyang asawa at hindi naman niya ito masasabi agad dahil ayaw niyang maistorbo ito sa trabaho.
Sa paglipas ng ilang minuto ay nakauwi naman ng ligtas si Winter at saka pumasok sa loob. Napakunot bigla ang noon niya dahil napansin niyang bukas ang pinto. Hindi ko ba nailak ang pinto? Alam ko nilak ko ang pintong to. Pagtatakang saad niya at saka hindi na lang yun pinansin. Pumasok siya sa loob at laking gulat niya na makitang naroon si Joseph na nakaupo sa kanilang sala at tila may iniintay. Joseph? Anong ginagawa mo rito? Nagulat naman ako, akala ko kung sino yung nakaupo dyan. Nagulat ba kita? Pasensya ka na. Naiinip kasi ako na mag-intay sa labas kaya pumasok na lang ako dito. Pagpapaliwanag ni Joseph na nag-thumbs up pa naman kay Winter. Okay lang, saka hindi ko napansin ang sasakyan mo na nandyan pala. Gusto mo ba ng makakain? Sandali lang, ipaghahanda kita kasi ang alam ko, ang dami naming binili ni Alexander ng mga pagkain dito. Habang nasa kusina si Winter, pakiramdam niya ay nanlalamig siya. Hindi niya alam ang dahilan pero pinipilit niya pa rin na magsalita. Malamig ata ang panahon, no? Kahit nasa loob ng bahay. Halika, kumain tayo. Sabayan mo naman ako, kanina pa ako nagugutom talaga. Pagyaya ni Winter at lumapit naman si Joseph na nakangiti sa kanya. Oo nga pala, ano palang sadya mo? May sasabihin ka ba? Dugtong ni Winter na umiling naman ito sa kanya. Wala naman. Kukumustahin lang sana kita. Saan ka ba galing at parang gamit mo yung sasakyan sa labas? Tanong ni Joseph habang kumakain. Pwede bang ilihim na lang muna natin to? Nakakahiya kasi sabihin Gusto kong isurprise na lang si Alexander. At saka alam kong hindi rin kayo okay ni Alex kaya kapag natapos ka rito, mamaya ihahatid din kita kahit sa labas. Hindi ko na lang sasabihin na nagpunta ka kasi alam mo na baka magalit lang yun. So ano nga yung ichichika mo? Saan ka pumunta? Curious na tanong ni Joseph sa kanya. So ito na nga. Sasabihin ko sa'yo pero huwag mo munang sabihin kahit kay Michi ha. Galing ako sa hospital. Nagpatingin ako sa doktor kasi hindi maganda yung pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. At alam mo ba ang sabi ng doktor? 4 na buwan na raw akong Nagulat si Winter nang mabasag ang baso. Hindi niya alam kung paano yun nalaglag sa lamesa kaya dali-dali siyang tumayo dahil basa na ang damit ni Joseph. Oh no! Nabasa ang damit mo! Anong sinabi mo kanina? Sa pagkakataong iyon ay tila nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Joseph sa narinig niya mula kay Winter. Ang sabi ko, buntis ako. Bingi ka na ba ngayon, Joseph? Teka, sandali lang. Kukuha ko ng damit at ipupunas ko dyan. Pasensya ka na ha. Ikukuha na rin kita ng bago mong isusuot. Hindi nakapagsalita si Winter nang maramdaman niyang isang panyo na hindi kaaya-aya ang amoy. Matapang yon at nakaramdam na lang siyang bigla ng pagkahilo. Gusto niyang magpumiglas pero hindi na niya nagawa pa dahil wala na nga siyang lakas. May ipapagawa pa po ba kayo, boss? Gusto niyo po ba ng tsaa habang naghihintay? Nasa labas lang po ako kung kailangan. Could you please shut up? Do you even ask my permission to ask me? Galit na sigaw ni Joseph. Dahil sa sigaw na yon, nagising si Winter. Medyo nahihilo siya sa pagkakataong ito nang dahil pa rin sa naamoy niya at sumabay pa ang masama niyang pakiramdam. Nasaan ako? Bulong niya. Nang matauhan siya, lahat ng hilo niya ay nawalang bigla. Joseph? Dugtong ni Winter at takot siyang umatras sa kama na hinihigaan niya. Anong ginagawa ko rito? At nasan tayo? You're in my house. Saad ni Joseph at tumayo siya papalapit kay Winter. Pero tulad ng inaasahan niya, lumayo ito at tila takot na takot sa kanya. Si Alex, hinahanap na niya ako. Joseph, iuwi mo na ako. Hinahanap na ako ni Alex. Can you please stop mentioning his name, Winter? Nabibingi na ako sa pangalan na yan.
Yan na yata ang pinakaayokong pangalan na marinig sa buong mundo. Hindi mo ba alam kung gaano ako naiinis sa taong yan? Galit na wika ni Joseph pero naguguluhan pa rin si Winter. Joseph, iuwi mo na ako. Ayoko na rito, nag-aalala na sa akin yung mga tao. Kaya please lang Joseph, gusto ko na talagang umuwi. No, dito ka na uuwi. At dito ka na titira sa akin. Tumaas ang kilay ni Winter at napakunot ang noo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Nananaginip ba ako? Ano bang sinasabi mo? Inis na tanong ni Winter pero tinawanan lang ito ni Joseph. Sana nga panaginip lang ang mga to. Para naman dito ka na uuwi sa pamamahay ko. Ilang ulit ko bang sasabihin na dito ka na uuwi at hindi ka na uuwi sa inyo? Napabagay ka rito dahil tatratuhin kita ng tama. Gusto mong kumain? Ibibigay ko sa iyo lahat. Gusto mo ng mamahaling sasakyan, pera, bahay, alahas at kung ano-ano pa? Ibibigay. Hindi pinatuloy ni Winter ang sasabihin ni Joseph nang tumayo siyang bigla. Kahit nahihirapan man dahil nanlalambot pa siya. Mahiya ka naman sa sinasabi mo, Joseph. Kahit kaibigan kita, kidnapping na tong ginagawa mo sa akin. At saka, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba alam na kasal na ako? Teka, alam mong kasal ako, di ba? Kaya ano bang sinasabi mo, Joseph? Gumising ka, magkaibigan tayo. Magkaibigan? Sa tingin mo ba gusto kong magkaibigan lang tayo, Winter? Sigaw ni Joseph na ikinagulat niya. Sino bang nagsabi na kaibigan lang ang tingin ko sa'yo? College pa lang tayo, gustong gusto na kita. Gusto kitang maging girlfriend. Gusto kitang maging asawa. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong magkaanak tayo. Yun ba ang kaibigan? Napanganga na lamang si Winter sa mga narinig niya at napapailing na lang kay Joseph. Joseph, hindi pwede. Hindi pwede, hindi kita gusto. Magkaibigan tayo at yan ang isipin mo. Kaya pwede ba? Tigil mo na to. Pauwiin mo na ako. Ayoko na rito, uuwi na ako. Pinilit ni Winter na buksan ang pinto at bumaba sa hagdan. Tanging sila lamang ang tao sa loob at ang mga bantay naman ay nakapalibot sa buong bahay na baka kasi mamaya ay makatakas ito. Winter, hindi ka aalis. Sigaw ni Joseph pero hindi naman sumagot si Winter at patuloy lang siya sa paglalakad. Huwag mo akong pigilan, Joseph. Hindi mo alam na kaya kitang kamuhian sa ginagawa mo. I don't care, Winter. Hanggat nandito ka sa poder ko, akin ka. Akin ka, naiintindihan mo ba? Kailan ba ako naging sayo? Sinong nagsabi na gusto kita? Kaya pwede ba? Huwag mo nang hintayin na makalabas ako dahil talagang tatawag ako ng pulis. Wala akong pakialam sa'yo kung makulong ka pa o kaya naman bitayin ka nila. Tama, dapat lang na makulong ka. Ang sama ng ugali mo. Sigaw ni Winter at akmang bubuksan na sana niya ang front door pero nahawakan siya ni Joseph. Hindi ba't sinabi kong dito ka lang? Ayoko nga sabi, ayoko rito, bitiwan mo ako. Pagpupumiglas ni Winter sa sobrang sakit ng pagkakahawak nito sa kamay niya. Sinabi nang huwag kang makulit! Sigaw ni Joseph at nagulat na lang si Winter dahil isang malakas na sampal ang naramdaman niya. Halos mabingi siya sa pagkakasampal nito. Sorry. Sorry, Winter, hindi ko Huwag mo akong hawakan. Nakakatakot ka. Natatakot na ako sa'yo. Sigaw ni Winter at hindi niya mapigilan ng umiyak. Aalis na ako. Walang hiya ka. Ipapakulong kita. Isusumbong kita kay Alex. Dahil sa sinabing yun ni Winter ay nag-iba na naman ang ekspresyon at emosyon ni Joseph. Mabilis niyang binuhat si Winter paakyat muli sa loob ng kwarto nito. Hindi ba't sinasabi ko na ayoko nang marinig ang pangalan na yun? Inis na wika ni Joseph pero tumawa lamang si Winter at sinampal siya. Alam mo, dapat lang na mainggit ka. Wala kang kwentang kaibigan. Sana hindi na lang kita nakilala. Hayaan mo,
Mainggit ka lalo kapag nagpakasal na muli kami. Sigaw ni Winter na mas lalong nag-trigger sa inis ni Joseph. Ganun ba? Tingnan lang natin kung gugustuhin ka pa ni Alexander kapag may ginawa tayo. Biglang tumaas ang balahibo ni Winter sa sinabi nito. Mabilis niyang itinulak si Joseph pero malakas ito. Halos sirain nito ang damit niya at wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya at walang tigil sa pag-iyak. Walang makakarinig sa'yo rito. Kung hindi ka magiging akin, pipilitin ko na lang, Winter. Ipipilit ko ang gusto ko at walang oras na hindi ko nakukuha ang mga bagay na gusto ko. Pwes, hindi mo rin ako makukuha. Makita mo sana si Satanas sa impyerno. Akin ka. Akin ka lang. Sigaw ni Joseph at hahalikan na sana niya ito sa labi nang magulat siya nang marinig niya ang pagbagsak ng pinto. At mula roon ay bumungad si Alexander at ang mga pulis. Sinasabi ko na nga ba? Talagang kakaiba ka, no? Sigaw ni Alexander papalapit kay Joseph. Bigla niya itong sinuntok. Sinabi ko na sa'yo, makikita mo ang impyerno pagkatapos nitong ginawa mo sa asawa ko. Inawat naman ng mga pulis si Alexander dahil halos hindi na makagalaw si Joseph nang dahil sa pagkakaposas nito. Bugbog sarado ang inabot nito. Nang mapatingin ito sa asawa, agad niyang sinenyasan ng mga pulis. Maging si Rico ay umalis na rin. Pinuntahan niya ang asawang umiiyak sa kama habang namumula ang mga braso at kamay nang dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Joseph sa kanya. Huwag ka nang matakot. Nandito na ako. Bulong ni Alexander at galit na galit ang kalooban nito. Subalit hindi niya yun pwedeng ipakita sa asawa. Hindi sumasagot si Winter kaya kumuha siya ng damit ni Joseph sa kwarto at ibinihis iyon sa kanyang asawa. Bumaba sila na pinagtitinginan ng mga pulis habang bit-bit niya ito. Wala siya sa mood na makipag-usap sa mga pulis kaya naman inutusan niya si Ricong ito muna ang makipag-usap sa mga ito. Don't worry, I will take you to the hospital. Saad nito sa kanyang asawa at nanginginig ang mga kamay niya. Simula pa lang nang nasa kotse siya papunta sa bahay ni Joseph, talagang nanginginig na siya sa galit at takot. Kanina kasi nang busy siya sa trabaho ay bigla na lang tumawag si Winter pero ang sumagot nun ay ibang tao. Isang doktor malapit sa bahay nila dahil naiwan raw ni Winter ang cellphone at ilang ID niya. Nalaman din ni Alexander na buntis ang asawa kaya masaya siyang umuwi. Pero tulad ng hindi niya inaasahan, hindi niya naabutan roon ang asawa. Please, examine my wife. She's pregnant. Saad ni Alexander at saka muling lumitaw ang doktor na tumingin kanina kay Winter. Ma'am Winter, ano pong ginagawa niyo ulit dito? Napatingin ito kay Alexander. You must be Sir Alexander? Yes, Doc. Please check my wife. May nangyari lang na hindi maganda kanina. Nanghihina rin siya this time. If ever na kailangan siyang i-confine, okay lang po. Gawin niyo ang lahat. Sambit ni Alexander at ginawa naman ito kaagad ng doktor. Nagawa nilang i-confine si Winter at sinuri ang buong katawan. Medyo pagod nga ito dahil na rin sa epekto ng naamoy nito at may impact pa rin ito sa katawan niyang nanghihina na. Don't worry, Mr. Alexander. Your wife and your baby is fine. Maiwan ko na kayo at kung may kailangan kayo, pwede niyo akong tawagin ulit. Nakangiting sambit ng doktor at saka umalis na. Halos mapaiyak naman sa sobrang saya ni Alexander nang marinig niya ang sinabi nito. Para siyang nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwalang magiging tatay na rin siya. Kaya hinalikan niya sa labi ang kanyang asawa habang ito naman ay nakatingin lang sa kanya. Thank you. Thank you, wife. I will marry you and I will give you everything. Kahit na bumalik man ako sa hirap, huwag mo lang akong iiwan. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Pagmamakaawa ni Alexander sa asawa. Kasabay nun ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ni Winter. Muli niyang naalala ang nakaraan na ayaw na niyang balikan. I'm sorry.
I'm sorry, Alex. Gustong-gusto kita. Gustong-gusto kita. Halos paulit-ulit namang sinasabi iyon ni Winter. Puno ng emosyon ang loob ng kwarto. Naririnig naman ni Rico ang pag-iyak ng asawa ng kanyang boss kaya hindi na siya pumasok pa sa loob. Naghintay na lamang siya sa labas habang nag-uusap ang dalawa. Thank you, wife. I will take you home when you're okay. Marami tayong gagawin. Magbabakasyon tayo. Pagkatapos ng kasal, mag-honeymoon tayo. Kaya, you need to be okay. I love you. I love you too, Alex. Sa paglipas nga ng mga buwan, mas lalong naging maganda ang relasyon ni Winter at Alex. Nagkaroon sila ng negosyo at mas lalong lumago pa iyon. Nagkaayos na rin ang pamilya nila at kinalimutan na lang ang nakaraan. Habang si Winter naman ay nagsilang ng panganay na anak nila, si Alejandro Nicolas. Ay! Andyan na si Winter! Andyan na ang anak mo, Willie! Sigaw ni Lucina nang makita nitong paparating na ang kotse ng mag-asawa mula sa hospital. Tinawag din ito ang mga magulang ni Alexander. Ang pogi naman ng baby na yan, kamukhang kamukha ni Alex. Puri ng ina ni Alexander at masayang-masaya sila na makitang masaya ang mga ito. Kamusta ka na? Tanong ni Alexander sa kanyang asawa habang pinagmamasdan ng mga magulang nila na nilalaro si Alejandro. Masayang-masaya ako, Alex. Pakiramdam ko, lahat ng winish natin noon nagkatotoo na. We got married and now we have our first child. Akalain mo yun? After all these years? I can't imagine na mangyayari pa rin to. That is because you gave me a chance. Thank you for giving me another chance. Matapos ay hinalikan ni Alexander ang kanyang asawa. Mabilis namang naitigil ang halikang iyon nang marinig nila si Lucina. Mukhang may kasunod na. Kapapanganak pa lang. Nagtawa na ng lahat at napuno ng masasayang araw ang bawat isa. Si Winter at Alexander ay naging mabuting magulang sa anak nilang si Alejandro at naging mas kilala sila sa industriya ng negosyo. Dito na po nagtatapos ang pagmamahala ni Winter at Alexander. Hanggang sa muli. Layo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.